Noong nakaraang season, nagtapos ang Detroit Pistons bilang number 1 seed sa Eastern Conference. Isang napakalaking sorpresa ang kanilang ipinakita. Ngunit ngayong paparating na 2026-2027 NBA season at halos lahat ng contenders sa East ay lalo pang lumakas. Kaya pa ba nilang ulitin ang kanilang paghahari? Bagamat may ilang mahalagang players na umalis sa kanilang roster, mayroon din silang mga bagong additions na inaasahang magbibigay ng malaking ambag sa kupunan. Pero sapat na ba ang mga ito para manatili silang isa sa pinakamalakas na team sa Eastern Conference? At ano na nga ba ang magiging kapalaran ng kanilang big man na si Jalen Duren na kasalukuyang isang restricted free agent? Magbabalik pa kaya siya sa Detroit Pistons? Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ang bagong roster ng Detroit Pistons. Aalamin natin kung lumakas ba sila sa kanilang mga bagong role players, kung ano ang kanilang magiging rotation at kung mayroon pa ba silang sapat na lakas upang muling pag-arian ng Eastern Conference. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, simulan natin ito sa mga nawala sa kanilang kupunan. Kailangan magsakripisyo ng Detroit Pistons mga idol ng ilang mahalagang pangalan upang ayusin ang kanilang salary cap at salary flexibility. Unang-una na dyan ang veteran forward na si Tobias Harris. Matapos ang kanya naging kontribusyon noong nakaraang season para magbigay ng leadership at stability sa mga batang manlalaro, formal nang umalis si Tobias bilang isang free agent mga idol. Hindi na siya pumirma ng panibagong kontrata sa Pistons at naghanap na siya ng panibagong pagkakataon sa ibang kupunan. Sumunod dito ang isa sa pinakamalaking balita ngayong off-season ng pag-trade kay Jaden Ivey patungong Chicago Bulls. Alam natin kung gaano kabilis at kakilala si Ivey bilang isang scoring guard. Pero dahil sa overlapping roles nila ni Cade Cunningham at sa pangangailangan ng Pistons ng mas magagaling na floor spacing at perimeter shooting, kinakailangan siyang bitawan ng management mga idol kapalit ng veteran wing scorer na si Kevin Huerter. Hindi rin nakaligtas sa roster shakeup ang fan favorite na si Isaiah Stewart. Si Stewart ay na-trade patungong Memphis Grizzlies. Ang kanyang physical toughness at interior defense ay siguradong mamimiss ng Motor City crowd. Pero kailangan itong gawin ng Pistons mga idol upang maklear ng ilang rotational spots sa frontcourt. Kasama rin sa mga pinalabas ng pinto sina Caris LeVert, Marcus Sasser at Darius Saric. Ngayon mga idol, pasok tayo sa mga bago muka na magbibihis ng kulay ng Detroit Pistons ngayong 2026-2027 season. Malinaw ang naging leksyon sa Pistons noong huling playoffs. Kailangan nila ng mga manlalarong kayang tumira sa labas at may elite na depensa. Kaya naman tignan natin itong mga solidong nakuha ng Detroit Pistons mga idol. Well, una na dyan mga idol ang power forward na si John Collins. Nakuha sa pamamagitan ng trade mula sa LA Clippers, isang napakalaking upgrade para sa kanilang frontcourt. Si Collins ay magdadala ng matinding rim running threat, elite athleticism sa pick and roll at kakayahang magpakawala ng stretch for shooting. Ang tambalang Collins at Cunningham sa pick and pop o lob plays ay siguradong magiging sakit sa ulo ng mga kalabang depensa. Pangalawa mga idol ang shooting guard na si Isaiah Joe. Nakuha naman siya via trade mula sa Oklahoma City Thunder kapalit ng mga future draft considerations. Isa sa mga pinakamalupit at pinaka-deadly na catch and shoot marksmen sa buong NBA ngayon. Kapag nasa court si Joe mga idol, hindi pwede mag-drop coverage o mag-collapse ang depensa ng kalaban kay Cade dahil siguradong kakana sa labas itong si Isaiah Joe. Pangatlo ang shooting guard na si Kevin Huerter. Well, nakuha naman siya mula sa Chicago Bulls sa isang 3-team trade. Si Red Velvet ay magdadala ng elite off-ball movement, secondary playmaking at mabilis na release sa tres. Isa itong napakagandang kapalit sa pinalabas na si Jaden Ivey dahil maswak ang laro ni Huerter bilang off-ball shooter sa tabi ng isang dominant ball handler katulad ni Cunningham. Well, nakuha rin nila sila Taurean Prince at Gary Harris. Nakuha naman sila mula Milwaukee Bucks kapalit ni Caris LeVert. Dalawang subok na mga veteran, si Taurean Prince ay magbibigay ng size, length at 3&D capability sa small forward at power forward spots. Si Gary Harris naman ay magbibigay ng solid perimeter defense laban sa mga elite scoring guards ng East. Well, panglima mga idol ay itong si Javonte Green. Muling pinapirma ng Pistons ng panibagong kontrata. Ang kanyang high energy, rebounding, hustle at defensive versatility sa bench ay napakalaking tulong pa rin sa kupunan. At nandyan din ang kanilang mga rookies. Dinevelop din ng Pistons ang kanilang mga kabataan mga idol. Kumuha sila ng mga raw athletic center na si Ugonna Onyenso para sa dagdag na shot blocking depth at ang guard na si Ebuka Okori para magbigay ng energy at organizational playmaking sa kanilang third string rotation. Ngayon pumunta naman tayo sa pinaka-controversial at pinag-uusapan sa buong Pistons franchise ngayon. Ano nga ba ang totoong sitwasyon ni Jalen Duren? Unang-una sa usaping kalusugan, good news mga idol, fully healthy na si Jalen Duren. Ang naranasan niyang knee soreness issue noong mga nakaraang buwan ay tapos na at 100% physically cleared na siya para sa upcoming season. Pero ang tunay na sakit sa ulo ng management mga idol ay wala sa kanyang tuhod kundi nasa kanyang kontrata. Si Duren ay kasalukuyang isang restricted free agent. Ibig sabihin nito, hawak ng Detroit Pistons ang karapatan na tapatan o i-match ang anumang offer sheet na ibibigay ng ibang kupunan sa NBA. Pero ito ang problema mga idol, nagkaroon
nagkaroon ng malaking steering contest o matinding negosasyon sa pagitan ng kampo ni Durant at ng Pistons front office. Well, heto ang gusto ni Jalen Duren mga idol. Naniniwala ang kampo ng All-Star big man na karapat dapat siya sa isang max contract extension matapos mag-average ng 19.5 points at 10.5 rebounds per game noong nakarang season. Siya ang naging anchor ng kanilang interior defense at rebound department. Well, heto naman ang stand ng Pistons mga idol. Nag-aalangan ng front office na ibigay agad ang buong max contract. Gusto ng Pistons na panatilihin ang kanilang salary cap flexibility sa mga susunod na taon upang hindi sila maipit sa tinatawag na luxury tax aprons ng NBA. Dahil matagal na hindi nagkakasundo ang dalawang panig, lumalabas ngayon ang mga ulat na seryosong pinag-iisipan ni Duren na tanggapin na lamang ng isang 9.3 million one-year qualifying offer. Well, ano ang ibig sabihin nito kapag ginawa ito ni Duren mga idol? Maglalaro pa rin siya sa Pistons ngayon darating na 2026-2027 season sa halagang $9.3 million. Pero pagpasok ng susunod na off-season 2027, magiging unrestricted free agent na siya. Ibig sabihin, malaya na siyang makakapag-sign sa kahit anong kupunan ng walang kakayahan ng Detroit na tapatan ng offer. Isa itong malaking risk para sa Pistons mga idol dahil pwedeng makuha ng ibang kupunan ng libre ang kanilang franchise center ng walang kapalit. At dahil sa mga bagong dagdag at pagbabagong ito, paano nga ba ang posibleng magiging rotation? Well, tignan natin ngayon ang projected starting lineup at depth chart ng Detroit Pistons para sa darating na season. Unahin natin ang mga starters. Ang kanilang point guard ay si Cade Cunningham, ang kanilang franchise superstar, elite playmaker at primary ball handler. Ang shooting guard naman nila itong si Duncan Robinson o kaya si Isaiah Joe. Parehong elite perimeter spacing at catch and shoot threat. Ang small forward naman ay itong si Osar Thompson, ang kanilang lockdown perimeter defender at athletic transition finisher. Ang power forward naman ay si John Collins, ang athletic rim runner, vertical spacing at stretch option. At syempre ang kanilang sentro ay ito pa rin si Jalen Duren, elite double-double big, rim protector at rebounding machine. Tingnan ninyo ang starting five na ito mga idol, mas balanse at mas may matinding shooting kumpara noong nakarang taon. Sa pagpasok ni Isaiah Joe sa shooting guard spot kasama si John Collins sa power forward, magkakaroon si Cade Cunningham ng napakalaking espasyo para mag-isolate at gumawa ng plays mga idol. Well, mas pinalalim din ng Pistons ang kanilang bench rotation sa bawat posisyon. Narito ang buong talaan ng kanilang roster depth. Nandyan sila Dennis Jenkins, Kevin Huerter, Gary Harris, Javonte Green, Paul Reed, Taurean Prince at kanilang mga rookies. Ngayong nakita na natin ang buong depth chart, ano nga ba ang dapat nating bantayan sa bago mukha ng Detroit Pistons? Well, narito ang ating huling pagsusuri sa tatlong mahalagang punto mga idol. Well, una mga idol, mas matinding perimeter shooting at spacing. Ito ang pinakamalaking tagumpay ng Detroit off-season management. Ang pagdating ni Isaiah Joe, Kevin Huerter at Taurean Prince ay direktang sumagot sa naging pangunahing kahinaan ng Detroit noong nakaraang taon. Noong huling season, hirap na hirap si Cade Cunningham dahil may 3 hanggang 4 na defender sa loob ng shaded area. Ngayon sa dami ng kanilang shooters mga idol, magiging napakaluwag na ng court para sa playmaking ni Cade. Pangalawa, ang defensive rim protection at interior toughness. Sa pag-alis ni Isaiah Stewart na nagbibigay ng matinding banggaan at gigil sa ilalim, ang pasanin sa bench interior defense at rim protection ay buong-buong mapupunta kay Paul Reed at sa rookie center na si Ugonna Onyenso. Kung sakaling magkakaroon ng foul trouble si Jalen Duren, kailangan patunayan ni Paul Reed na kaya niyang hawakan ng pintura laban sa mga malalaking centers ng Eastern Conference. At pangatlo mga idol, ito naman ang kanilang posibleng maging problema, ang kakulangan at kapayatan sa backup point guard position. Well, mayroon ding kitang-kitang kahinaan ng roster na ito. Mapapansin ninyo na medyo manipis ang pure playmaker position sa likod ni Cunningham. Sa pag-alis ni Marcus Sasser, aasa ang kupunan sa pagunlad ng sophomore na si Dennis Jenkins at ng rookie na si Ebuka Okori. At kung sakali namang magkaroon ng foul trouble o magpahinga si Cade, ang pwede naman nilang gamitin ay sina Kevin Huerter o Duncan Robinson bilang secondary ball handlers. Pero wala silang subok na traditional backup floor general mga idol. Well, sa kabuuan mga idol, malinaw na mas pinili nilang baguhin ang paligid ng kanilang roster upang maging mas moderno, mas mabilis at mas may shooting ang kanilang laro. At kung maayos lang na mas mabilis ang kontrata ni Jalen Duren, walang duda mga idol na ang Detroit Pistons ay mananatiling isa sa pinakamapanganib na championship contender sa buong Eastern Conference. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo ngayon sa roster ng Detroit Pistons?